Siguro yung concept na pag mahirap ka, walang hustisya. Opo. That's one of the things na dapat i-correct. I noticed lang na parang walang private sector participation sa Baguio Justice Zone. Is this deliberate na gobyerno lang talaga or you are open to members or even leaders who want to join the Baguio Justice Zone? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Baguio Justice Zone ay pinagtulong-tulong po na ng partisipasyon mula din sa mga ating sumiserbisyo sa publiko, kasama po ang mga pribadong mga korporasyon natin, di ba? Dito nga po, ang sinasabi natin dito, hindi palibhasa na justice ang ating proyekto, gobyerno lang. Siyempre po, para po maabot natin ang ating gustong mga goals na gusto nating matapos, kailangan po yung partisipasyon din po ng mga private sector. Actually, dito po, nag-tap po kami ng mga civic and social organizations. Kasama Diba? rin po ang Kasama sila. academe. Kasama academe, mga law schools, mga private sector yan. Pero paano po ba sila makakatulong? Siyempre, ang nag-iisang partisipasyon sa mga law schools natin, mga law students, sila po ang ating isa sa mga tinetrain po ng mga batas na ito upang makatulong sila para makapagbigay ng impormasyon ng tamang guidance, tamang proseso sa ating mga mamamayan at para alam nila kung anong gagawin. Kaya nga po yung tanong po natin, alam po ba nila? Alam ba ng mga tao kung ano dapat yung gawin nila? Kaya po tayo nandito para ipaalam po ang lahat ng yun. Kasi yun yung sa ground. Paano maramdaman ng ordinary mamamayan ang presence or existence ng Baguio Justice Zone? Especially ang ating motto or theme is Justisya, iti Baguio na pudno ken addaan ti puso. Yan, from the heart. Yes, sir. If I were an ordinary laborer, kasapnok nga marit na nandyan ang Baguio Justice Zone. Yes, sir. And yung Baguio City Justice Zone, nagiging referral mechanism din siya. So, as we have observed, since we have put up our social media page, people were actually sending messages. Attorney, kastoy nga iti problema kay JSSS, anya nga iti ikasta. So, ang nangyayari po, as administrators of the page, we reply at pag ito ay tungkol sa legal advice, i-refer na po namin kaagad yan sa PAW or with the legal aid clinics ng ating 3 schools. So you have SLU, University of Baguio, and University of the Cordilleras. And we remind them na ito ay for free. Ganon. So pag sinabi naman pong may kaso po akong pending sa ganitong korte, wala po akong abogado. So i-explain din po namin na don't worry, meron pong serbisyo na libre. Andito po ang PAW, andito po ang SLU, legal aid, yan ang IBP na active din pong member ng ating Justice Zone. Tapno marit na dangay nga anya dito Justice Zone, anya ti use na ti biyag ko kumang apay at dada. So, nagiging referral mechanism din po ang Baguio City Justice Zone. How can they get in touch with you? Through your social page? Yes, sir. Opo. You can like and follow our Facebook page. It's Baguio City Justice Zone. Opo. So, nandun po yung aming email address. You can always message us there. And as of now, kasi we are working on getting a space for our organization, and wino-work out po namin yan with the IBP and the City Hall para po for other walk-in participants gusto pong humingi ng tulong ay meron pong opisina na mapupuntahan. Okay, so very interesting agenda and subject matter, pero lack of time. May we have parting words from Attorney Busantog? Yes, okay.
Ang Baguio City Justice Zone po ay ginawa para nga po merong coordination, communication, and cooperation sa lahat po ng ahensya ng gobyerno at ating mga partners sa private sector to deliver responsive and real-time justice. So kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, and doon nyo din po mahihintay ang line-up ng aming activities. Like for this year po, ang aming target is what we call ILI Tibagyo. What is that? Integrated Legal Information for all barangays in Baguio. So target po namin gumawa ng isang seminar na kung saan papaalam po namin ano yung mga provisions ng ating katarungang pambarangay law at gender-related laws na rin po. And sasabihin ng iba, paano yan, attorney? Magpapalit din naman ng barangay officials and all. Kaya po isang target din ng Baguio City Justice Zone ay ang pagla-launch ng isang handbook para po sa mga barangay officials. And it will be funded by the European Union. So, ang target po talaga namin sa Baguio is ma-improve pong ating barangay justice system, especially so that we had the data from the DILG na nagkukulang daw po tayo sa orientation ng mga barangay officials. Kasi alam niyo po sir, when we improve the barangay justice system, ano yung output na nakikita natin doon? Madidecongest ang courts, madidecongest din ang jail. So kapag i-inform mo, ano ba yung pwedeng gawin sa barangay? Ano ba pwedeng gawin ng barangay officials? In that way, ma-unclog natin ang courts, ma-unclog din natin ang jails. And yun, malik na tayo ngayon nga talaga ti Hustisya ti Baguio, kat napudno, kat naadaan ti puso. Attorney Vergara? Yes po, at kung kayo po ba ay may katanungan, no, kung gaano ba katagal ito, hanggang kailan, hanggang saan po ang iaabot natin, gusto po namin sabihin sa inyo na ang proyekto na ito, meron po kami pinaplano hanggang taong 2028. Ito po ay tayo ay nagsisimula pa lang lamang. Kaya hinihingi po namin ang kooperasyon ninyo, partisipasyon, ang suporta ninyo. Kung tutuusin ho, ang Baguio City Justice Zone ay kinilala by no less than our city government. Dahil nagkaroon po sila ng resolusyon na sinusuportahan po nila ang proyekto ng Baguio City Justice Zone. Bakit? Dahil importante po ito, parte po ng buhay natin. Parte po ng responsibilidad natin at dapat nating gampanan dahil ito ay ating mandato. Thank you very much, Attorney Vergara, and of course, Attorney Busantog for gracing our segment. And we wish you luck. Thank you so much, sir, for inviting us here. Serving from the heart.